Ba yan, recording? Oh yeah, this is this is the Powerful Comics Man, Gerald Dorado with Chris Bacola Podcast! this is Sausawan Podcast nagbabalik Nagbabalik! live from Malabon, Yeah! Malabon, Philippines. Chris Bacola, kumusta ka naman, Chris Bacola? Eto, katulad ng ating background, madilim. Oo nga, no? Ba't ba madilim ang ating background, Diyan sa full screen, widescreen? Ewan ko ba dyan? Naglolo ko kanina pa natin Yan. Yan, dito tayo. Ako, medyo LQ kami ni Sofia. Ay, no. Medyo LQ kami ni Sofia. Nais mo bang manawagan? Nananawagan ako kay Sofia. Oh, tama. Kasi para kaming high school ngayon, naka-cool off kami. Cool off kung tawagin. Pero sana ikaw ay manumbalik sa akin at ako ay magiging mabuting Lolo Ben. Hindi ko na itatanong kung anong nangyari. Tsaka na natin pag-usapan yan mamaya. Kesera-sera ika nga, Je. Whatever will be, will be. Oh, The future it's not ours to see. Sera. Speaking of kesera-sera, nasira na tong career na itong hayop na Israel Adesanya na to. Hindi, mamaya natin. Unahin natin kasi itong episode na to. Dahil Sige. malapit na ang debate ng ating butiin. Okay. Si Butiin at saka si Fiscal EJ. So, Oo nga pala. before everything else, gusto lang naming i-invite. Wala tayong titirahin ngayon. 'Di ba? Actually, wala naman talaga akong trip tirahin talaga sa kanila. Pero, kumbaga, pumapalo lang tayo paminsan-minsan pag nasosobrahan yung pettiness. Pag sinabi ni Jen at walang siyang gustong tirahin, no homo yun. Oo, tama. Pero we are inviting everyone to watch the debate of the century. Yan, Fiscal EJ and Attorney Libs. Fiscal EJ and Attorney Libayan debate about the age of sexual consent. Meron pa lang yung debate style nila is yung Lincoln Douglas. Ano ba ang Lincoln Douglas debate style? Tiningnan ko pero parang hindi naman importante para intindihin ko. Napakalalim naman itong Lincoln Douglas style. Pero kumbaga parang hindi sabay magsasalita. May mga turns. Oy, mas maganda yan. Ganun yung So very proper ang mangyayaring tawag dito, debate, and we are expecting to learn things. I-set aside na muna natin yung mga ako kasi wala talaga ako doon minsan kaya lang naman ako nagre-react talaga minsan pag nasosobrahan yung pettiness, 'di ba? Pag mga tamang 5 araw ka nang kino-content, 'di ba? Pero sa totoo lang, bahala ka. Ako na-stress ako sa mga Libayanatics iharap mo nga sa akin yung camera. Ito malaking fuck you sa inyong lahat, okay? Lamunin niyo yung titi ko. Yan, in your face, motherfuckers. Well, kasi, 'di ba? Actually, yung mga fans naman talaga minsan nang nagpapagulo 'di ba? At saka, well, kasama na rin yung mga yung mga influencers kasi ewan. Siguro ganyan lang talaga yung mundo dito sa social media sa Pinas. Oo nga. Pero maiba na tayo, Jay, ha? Okay din. So, abangan nyo. So, abangan nyo. Sa Sunday, this coming Sunday, baka bukas na yon pag nirelease ko to. Tapos sa 4 p.m. September, Sunday? September 17. 17, ayan. 4 p.m. 4 p.m. Sana maunahan natin sila, no? Fiscal EJ and Attorney Libayan. Kaya sana ma-release mo ito ng Saturday. Susubukan ko talaga na i-release ito agad. Gawin natin short to. Pero ngayon, puntahan na natin ang ating nagkandasira na career nitong ni Israel Adesanya. Hindi pa naman nasira. So, pero well, na-expose na ang kanyang weakness. Merong madaming pagbabago ang nangyari kay Israel Adesanya. Pero ang tingin kong kwento talaga dito is si Sean Strickland. Siya yung bida. Kasi
Actually, hindi masasabing chamba yung panalo niya eh. 'Di ba? Nag-start ito sa mga press conference, bro yung mga trash talkan nila. Nagsimula sa trash talkan to Oo. Naalala mo yung minade fun ni Sean Strickland yung kanyang sexual preferences na to ni Israel Adesanya na mahilig magjakol daw sa anime. Hey, Strickland, ako din nagjajakol ako sa Sailor Moon nung araw, ha? Umayos ka, hayop ka. Hindi kasi si Israel Adesanya, mahilig talaga sa cartoons, sa anime. Kaya nga last style bender ang ano niya, di ba? So total geek si Adesanya talaga. Yung style matter coming from what anime yan? Avatar. Ow. The last airbender 'yon. O kaya earthbender. Alam mo ganun 'yun. Saka minsan feeling niya siya si Naruto. Oh, parang ganun. So, itong kaya hindi ko masabing gangster si ano eh. Si Easy. Si Easy. Oh. Kasi nerd siya eh. Na Oh. badass na nerd. Kasi yung mga gangster, yung mga katulad din na Tupac yun, di ba? Si Connor medyo maiyahalin ng tulad po pa kay Tupac eh. Pwede, di ba? Wild eh. At saka si Connor, lumaki sa streets yun. Di ba? Si Easy, mayaman sila eh. Mayaman ba si Easy? Oh, mayaman si na Easy. Hindi ko alam yan Taga Nigeria sila, tapos nag-migrate siya sa tawag dito, sa New Zealand. Kiwi siya, Kiwi. Kiwi na siya ngayon. Oo. Tapos, malamang citizen na siya doon. Okay. So, ngayon, puntahan na natin itong si Easy kasi, dito sa laban nila ni Sean Strickland, last week. Tapos, this coming week sa Sunday, bago magdebate, manonood ako ng laban ni Shevchenko at saka ang aking pag-ibig na si Alexa Grasso. Pakita mo yung itsura ni Alexa Grasso. Naku. Italian ba yan? Hindi, Mexicana. Wala dito eh. Sige, Hanapin ko pa. hindi, mamaya Mamaya na. Yan, anyway. Hindi, ang cute kasi nun. Kasi hindi mo akalain. Pag tingnan mo, mukhang teacher eh. So ito, itong Strickland Adesanya fight, napanood mo ito ng live. Hindi na live. Parang nagising ako. Parang commentary na pero hindi ko pa nakita kung sino yung in-stop ko agad. Ayoko ma-spoil. So, yun. Pero hindi ko siya live na panood. Nakita ko yung highlights nito eh. And nakita ko kung paano niya na-knock down si Easy with a punch. Oo. Itong si Sean Strickland kasi, maganda kasi yung kwento nito. Kasi si Sean Strickland is not really the biggest star like Israel Adesanya, 'di ba? And Israel Adesanya is fresh from probably the biggest win of his life Versus Pereira. 'Di ba kasi yung unang kaya sinasabi ko tawag dito? Exciting itong UFC. Soap opera siya eh. 'Di ba kasi may yung storyline, doon mo ma-appreciate talaga yung kwento ng UFC. Itong si Pereira is like one of the greatest strikers, kickboxers, 'di ba, of modern times. Tapos 2 beses niyang tinalo si Adesanya doon sa kickboxing sa Glory. Oo, Okay. sa Glory. Tapos itong si Adesanya lumipat ng MMA na siya sa UFC, 'di ba? So, ngayon, naging champion si Adesanya in just 3 years lang ata. Basta mabilis. Tinalo ba niya yung fellow Kiwi niya siya yung Whittaker. Si Whittaker. Australian si Whittaker. Australian ba Australian si yun. Kalo Kiwi din eh. Pero yun, doon niya nakuha nga yung middleweight. championship. Oo. So, itong Adesanya, kumbaga sinundan siya ni Pereira. 'Di ba? Parang boogeyman, parang meron kang boogeyman sa career mo. Tapos si Pereira siguro pang 3 laban pa lang siya sa UFC. Lumaban agad siya sa championship at tinalo niya si Strickland doon. Hindi umabot ng 1 round si Strickland. Knockout si Strickland. Tama ba? Knockout siya. Tapos sobrang lakas ng hype ni Pereira. Which eventually, nung naglaban sila noong doon sa UFC last year, na-knockout niya ulit si Easy. So, 3 beses natalo si Adesanya nung isang tao na yun. One of the greatest champions in UFC history or in MMA history ever. The greatest.
Tapos 3 beses siyang tinalo, 'di ba? Kaya Kumbaga nga. parang ano siya, bit siya ni Pereira. Tapos si Pereira mukhang ano. And napanood natin yon kung paano tinalo ni Pereira si Adesanya. Di ba? Nandun tayo nila Che. Oo, nandun ba tayo? Nag-watch party tayo nun eh. Oo nga pala, 'di ba? So hindi ang nangyari Tuwan-tuwa nga tayo nun eh. nag-rematch sila. So nung nag-rematch sila ngayon, nakaganti si Adesanya. Long story yun ang short. hindi ko napanood kasi hindi na tayo, may work na ako nun eh. Oh, maganda sana dito sa iyo. Ito may diba? UFC kaming app. Sa next, gusto mo sa Sunday eh. May i-watch party natin eh. Pwede, kaso may... Maaga ka magigising nun. Oh, well, pwede naman. Hindi, Or pwede kang Saturday pumunta, dito ako matulog. Not this Sunday kasi medyo busy ako eh. Sa next fight. Next big fight. Pwede. Ano ba yung year-ender fight nila, Je? Yun ang schedule natin. Di ko pa alam. Baka may Conor McGregor. Yun na lang, yung Conor McGregor. Baka may Conor. Baka lang. Chandler versus McGregor. Hindi ko sure. Pero isa yon sa possibilities. So, ito sige. kaya Adesanya, ang ganda ng pagkakatalo ni Pereira sa kanya, tapos nag-comeback siya, tinalo niya si Pereira with overwhelming performance, di ba? Actually, well, pwede mo siguro consider na depende sa'yo kung overwhelming. Pero dominant naman. Kasi hindi naman decision yun, di ba? Oo, kasi ang na-knockout niya almost the same way he knocked Pereira knocked Kaya him out. yabang ni Easy nun eh. Parang, Oo. ay, At saka yung post-fight celebration niya, yung pinapana niya, di ba? Oo. Kasi yung nakakatakot yung ano warrior ni si Pereira, di ba? Pereira eh. Oo. pag walk out niya, pagkalabas niya sa dugout, mumuestra siya na na papadain ka nung nandun sa ring, di ba? Para siyang si ano ba yung pelikula na yun? Yung may buta sa ilong na may buto. Si Rambo. Hindi, yung isa pa. Hindi. Kalimutan ko. Mahalan. Hindi ko alam. Hindi ko yata alam yun. Basta parang warrior tribe sila na... ayun ko. Basta yun. Anyway, fast forward to Sean Strickland. Si Sean Strickland, very inspirational ang kwento niyan kasi siya yung classic na na kung hindi siya naging fighter, malamang nakakulong na siya o patay na siya ngayon. Kasi troubled childhood ang buhay nitong si Mukha naman, ganun. Mukha siyang alam mo yung napadpad lang sa US. Para siyang refugee. Sa bagay. Kasi may accent siya eh. Pero US citizen siya. Ano Actually, ba yan? ang problema niya, yung lolo at saka airpat niya, mga kupal daw talaga. So, ginugulpi yung nanay niya, ginugulpi sila. Tapos yung lolo niya, racist. Kaya may mga may mga racist tendencies siya. So, aminado siya, racist siya Kung talaga. paano siya dati. magsalita, parang pwede siya magsabi ng N-word. Bigla-bigla eh. Actually, kahit ngayon, parang sinasabi nga ng mga tao, yung reputation niya kasi sa Twitter, hindi maganda. Kumbaga, hindi siya, kumbaga parang nightmare siya sa PR kasi yung mga woke talagang hindi siya nagko-comply doon. The way kung tawagin yung bakla to si Israel, di ba? Oo, di ba? Wala siya. Gay man, parang wearing yung kung anong sinusuot ni Israel Adesanya. Wala siyang pakialam, di ba? So, PR-wise, hindi talaga siya desirable na champion, especially in this day and age. Pero ang maganda kasi sa UFC, walang pakialam si Dana White dun eh. Wala. Kasi merong dun sa isang dito sa sa isang sa card na to, may isang fighter dito eh. Ito yata itong si Portugal na to. Portugal. Hindi. Ito si Felipe. Dos Santos. Hindi si Manel Cape. Capello. Siya yata. Siya Portugal. Ito. Oo. Ano siya? Parang sinabihan niya ng faggot. You and your team are faggots. In English. Oy, okay yun. Sinabihan niya tapos si DC post-fight Alam mo, umalis si DC, hindi niya dapat siyang interview. alam mo ito yung fagot ng word na yan and I don't intend to use the word in its derogatory form. Sinasabi ko lang to kasi may mga na-offend na noipi sa word na yan. Kumbaga, it strikes home. Hindi ko maintindihan. Strikes home. Saang home yan? Alam nyo ba muna yung definition ng word? 'Di ba? Hindi ko alam eh. Baka sinabi lang sa'yo ng, oy, bakla ka, 'di ba? Itong word na to,
masama sa'yo yan na okay lang naman. Pero, does it really strike you? Oh. Well, Trigger you? I get what you mean. Wala sa kultura natin yun. Pero it so happened na alam ko kung anong ibig sabihin ng faggot. Ako, alam ko yung ibig sabihin ng faggot by watching South Park. Tawag yun ni Eric Cartman kay Stan. Hey, fag! Yun. Well, dati kasi, nung hindi pa yung political correctness, sa church nga, yung anak ng pastor namin dati, Amerikano yun eh. Pero kung Parang ano yung definition gumagano siya eh. Pero kung ano yung definition ng LGBTQ ng fag, hindi yun yung definition sa akin nung nanonood ako ng South Park. Oo. Ang definition sa akin nun, stupid si Stan. Oo. Pag tinatawag ni Eric Cartman si Stan na fag, parang, hey, dumbwit. Parang ganun yung dating sa akin. Hindi ko ano yung definition nila. Tama. Ano ba yung definition nila ng fag? They decided kasi na it is offensive to gay people or LGBT. Pero ang history ng fagot, actually it's very interesting. Una munang ito, baka more or less ganito yan. Siguro may ibang details lang akong baka mamali. Okay. Pero ang fagot, dati, British word yan. A bundle of sticks daw. Yun. Yeah. So, kumbaga, As fuel. Panggatong! oh, yun. Diba? Gayto kung bakit siya offensive. Kung bakit offensive ang fagot. So, ang fagot is, syempre, nung panahon na yun, Middle Ages. 'Di ba? Wala pa namang mga stoves na degasol noon eh, 'di ba? So burden, syempre malamig sa kanila. So lalabas ka po para kumuha ng mga panggatong. So kumbaga kinakatamaran 'yun. Syempre may mga tamad na rin noon. 'Di ba? So nakakatamad gawin 'yun at saka napakahirap gawin with very little reward. Tapos uutusan ka lang. Oo, Oy, kumuha diba? ka ng fagot dyan sa kalye. Tapos ang nangyari, actually, hindi siya pang bakla na hindi siya derogatory towards gay people back then. It was derogatory for women. Kasi, pag sinabihan ka ng fagot, parang pabigat ka, wala kang kwenta. Parang kang panggagatong ka lang. Diba? Wala kang kwenta, tapos ang hirap-hirap mong dalhin. Oh. Ganon. Parusa ka, kumbaga ang laking So burden yun yung mo. term mo, burden ka sa akin. Oh. Parang kang panggatong. Oh. So wala kang kwenta, tapos pwede kang sunugin, tapos wala kang makikita sa'yo. Oh. Parang Grabe, ganon. no? That escalated quickly, Jay. Oy. From being something useful to being something that can describe a person's character. Kasi ang nangyari, so yung fagot nag-devolve yan na para sa i-describe ang isang tao na walang kwenta. Oo. Wala kang kwenta. You're fagot, pabigat ka lang. Oo. Paalamunin ka, so fagot ka. Parang ganon. Siguro yung iba, hanggang sa napadpad sa, hindi ko alam kung ano yung nag-bridge sa kanya para maging associated to gay people. So ito yung history ko with that word. So growing up watching South Park, ako may mga DVD pa ako niyan eh. Kasi tawan-tawan talaga ako kay Eric Cartman. So sa term niya na fag. So ginamit ko one time sa Facebook yun last. Tagal na to. Medrep pa ako. So alam mo kung mga medrep, 'di ba? Masyado kaming salesperson sa mga doki. So nag-type ako ng post sa Facebook timeline ko at ginamit ko yung word para maging joke time lang. Kung paano ginamit ni Eric Cartman sa South Park yung word, ginamit ko yun to describe a situation. So parang, grabe itong mga jeepney drivers to, napaka-fag nila. Ganyan. So ngayon, nakita yun ng doctor na friend ko dun sa timeline ko. And nag-PM siya sa akin. Sabi niya, wag mo daw gamitin yung word na yan. Anong year to? 2011, 2010. Medrep pa ako nun eh. Okay. Tapos, hindi ko alam kung bakit, pero in-educate niya lang niya ako kung ano yung term. Pero in a nice way, Oo. Parang, please refrain from using the term faggot. Gusto mo i-search ko? Hindi, wag na. Tapos, Maganda kong word for word eh. maganda ba? Kaganda? Hindi kasi ano eh. Sige. Kasi ano eh, baka mamaya ano, di ba?
Teka lang. Search natin sa Convo Matagal na to eh. Tingnan natin kung gaano kaano yung Facebook. Kung kaya niyang i-research yung... Ay, wala na. Nabura na niya. Binura niya. Malalaman mo yung yung Facebook pag pag yung lahat ng reactions puro likes lang. Wala na bro. Wala na dito yung message. Nabura na. Anyway, in-educate niya ako na derogatory kasi he's a gay man eh. And hindi niya appreciate yung pag-use ko ng term. Although alam niya na naive ako to use it. Kasi hindi ko alam kung ano yung meaning eh. I mean, hindi ko alam, pero gusto ko rin maintindihan niya na hindi ko naman intention makasakit sa gay community. Nagkataon lang na fan ako ng South Park and ginagamit ni Eric Cartman kay Stan yun. And gusto kong gamitin sa jeep yung driver to kasi anoy ako sa kanya na. Kaya mga fagot sila. Anyway, buisit naman. Balik tayo dito kay ito yung mga nangyari. Ito si Sean Strickland dati. So dati siya? Hindi pa siya kalba dyan yan yung na-knockout siya ni Pereira. Tulog siya. Tulog siya dyan. Tapos ito si Easy. Ito si Pereira yung sinasabi ko kanina. May tinatawag bro na kontrapelo. Naalala mo si Ronda Rousey nung araw? Hindi matalo ni Misha Tate si Ronda Rousey. Pero natalo ni Misha Tate si Holly Holm, di ba? Na tinalo niya si Ronda Rousey. Ito yung ending. Ang epic kasi ang kulang na lang talaga diyan is a knockout or TKO. Pero this was as good as a knockout. Nag-bell ba? Nag-bell kasi this basically 4-1 ang score ng judges. And some people are even saying na 5-0 yun. Yung iba 5-0 yung si Joe Rogan 5-0 ang score niya. Pero dito sa ending ang ginagawa niya, knockdown niya. Parang, fuck you, let's go at it. Hindi ganun yung style niya eh. Ganun yung style ni Strickland eh. Kasi mananala siguro mga last 15 seconds. Wino-walk down niya si Easy. Si Easy, tapos nakababa yung niya. May play mo yan? Hindi, lang yan yung... mga pictures lang. Mga pictures lang. Nga yung bibig niya. Kasi notorious ang UFC na mag-copyright eh. So etong tapos wino-walk down niya. Alam mo yung laban ni Lawler tsaka ni Hendricks dati? Yung ending nun, parang ganon. Hendricks ba o si Rory? Hindi, si Johnny Hendricks. Si John Hendricks. Kasi ang ginawa ni Johnny Hendricks sa laban ni Lawler. Nag-play safe lang siya. Takedown lang, di ba? Tine-takedown siya. So ang ginawa ni Johnny, ni Lawler, parang yung aggressiveness, para siyang leon. Ginugulpi. Parang sinasapak niya tapos di makaporma si Johnny Hendricks. Kasi kung if it was up to the judges, parang pwedeng kay Lawler, kay Hendricks na tong fight. Pero alam ko sa pagkaalala ko panalo si si Lawler. Pero parang ganun ang ginawa niya. Winockdown niya tapos si Adesanya hindi niya alam ang gagawin. Kasi nangyari, yung mga analysts were saying that he won the fight with defense. With defense na parang naka-Philly shell lang siya. Yung style ni Mayweather, yung nakaganyan. Pero sa MMA kasi hindi masyadong ginagamit yun kasi maliit lang ang gloves ng MMA eh. Sa sa boxing, 'di ba? Para ka talagang may plangganang pang sangga. Pero alam mo bro, ang laking niya advantage yung kaya mo mag-talk trash habang nakikipag-away ka. Kasi ginagawa ni Nate Diaz yan eh. Ginagawa ni Nick Diaz, ginagawa ni Conor McGregor. Kasi na-try mo naman makipagsuntukan nung high school. Tapos may nakaaway kang habang sinusuntok ka. Parang, tangina mo, wala kang kwenta. Duwag. Bakla ka pala. Tapos sapak-sapak ka. Tapos parang naisip mo, nga baka totoo. Nangyari sa akin nung first year high school ako, sinuntok ako. Kami nag-square. Hinamon ko yung second year high school. Tapos nagulpi ako. Wala akong nagawa. Sabang ginugulpi niya ako, nagkasalita pa siya, yabang mo, wala kang binat-bat. Tapos gulpi sarado ako. Parang may nagagawa sa'yo mentally yun eh. Habang sinusuntok ka, tapos nagkasalita. Wala ka, parang naniniwala ka sa kanya, Parang you get bitch slapped. Parang pag nag-coach ka, di ba? Kaya mo yan, one last rep. Kasi may kliyente ako last week. Nag-hip thrust siya. Tapos first time niya mag-hip thrust sa barbell na may plate.
Kasi usually barbell 20 kilograms na yun, di ba? So yun ang hini-hip thrust niya. Tapos Sili sa Longsing ba yan? hindi. Yung okay. aking kliyente sa bago kong gym na ayoko ng pangalanan. Pero alam niyo na yun, di ba? Mga hype kayo. So, nag-hip thrust siya, niload lang ko ng 15 kilos each side. So, plus yung bar. So, total of 50 kg. Tapos, hinip thrust niya ng 3 reps. 3 reps. So, PR niya yun. Personal record. Personal best. So, nung una, feeling niya hindi niya kayang gawin. Coach, hindi ko kayang gawin. Ang hirap. Pero nung pinipep talk ko siya, hindi, kaya mo yung gawin. Sige, push. Last one. Push. Push. Parang akong doktor na nagpapaire sa buntis. So anyway, dahil sa kakasigaw ko sa kanya, kakapush ko sa kanya, natulak niya yung yung, so may nagagawa yung pagsasalita doon sa tao. So ang galing ni Strickland doon. Kasi ito si Easy, napaka-awkward mag-trash talk ng hype na yan. Huwag ka na mag-trash talk, Easy. Ang baho-baho ng bunganga mo. Kasi nga kasi si Easy nga, nerd. Yung trash talk niya, reference sa Naruto. Ang awkward, reference sa kumbaga reference sa anime. Ganun siya mag-talk trash. Etong si hindi niya alam kung ano yun. Kalye to tapos itong si Strickland, meron pa siyang pinakita na video na may binabanggit pala siya na video na si Easy kasama niya yung aso niya tapos naka-video sila sa vlog tapos parang nilalaro niya yung turat nung yung aso. So why are you jacking off your dog? You disgusting bitch. Dude. Etong si Easy kasi may gay tendencies to Minsan, no? Kasi may mga ganun talaga lalaki, mga flamboyant kung tawagin. Yung, alam mo yun, may mga kabakla na ways. And bakit naman siya manamit si Easy? Napaka-flamboyant niya. Parang siyang si Blaster o si Sealed. No. Pero make no mistake, he is one of He's the a most fighter. he's one of He's the a most fighter. dangerous people to fight. Siguro kaya kong patayin ni Easy ng less than 1 minute. Pero patay na ako dangerous rin naman si Strickland. Ay, syempre naman. Pero between the two of them, when it comes to verbal warfare, doon ka sa real talker. Kasi real talk lang to si Strickland. And here's the thing with this fight. Easy, di ba sinabi mo, si Strickland is really a dangerous man as well. Pero dahil sa sobrang great ni Easy for the last, 5 years? 6 years? Parang Anderson Silva level di ba? ngayon. Parang ganun na siya So, sobrang nagpakita siya ng greatness that nobody thought. Itong laban na to is considered one of the biggest upsets sa UFC history. Kumbaga, lopsided win decision, Strickland versus Adesanya. Adesanya in his prime. Diba? Oo, Adesanya tama. in his prime. So, itong si Adesanya, mga 34 pa lang ata, 32, 34 lang ata yan Hindi pa ganun kadami yung title defense. Hindi, madami na siya title defense. I mean, compared kay Silva. Well, syempre, iba man yung kay Silva. Silva, 10 Kasi plus na. doon niya pinapattern yung legacy niya kay Anderson Kailan pa yan si Anderson Silva mo lang yato dinanawas matanda. pero ang punto ko is Easy was that good that even people like Strickland, you would think they're bums compared to him. Kung hindi mo nasubaybayan si Strickland. Si Strickland doon parang siyang si Michael Bisping Medyo. yung demeanor niya, di ba? Medyo. Pero mas refined pang ang gumalaw si Michael Bisping And sa kanya. to think, natalo ni Michael Bisping si Luke Rockhold at his prime. Di ba naalala mo yun? Parang sino magkakalat na bulag to Tapos bigla mo talo si Luke Rockhold, bro. Grabe yun, no? Ito teka, tingnan natin yung Yung Luke Rockhold. Yung mata ni Bisping. Oo, di ba? Kita mo, UFC champion Kasi kahit ako, never ko in-expect na, di ba may yung speeding back kick ni Luke Rockhold na papamatay niya. Tapos, Michael Bisping, sobrang mismatch na ito kasi si Bisping matanda na to. Hindi nga niya matalo si Anderson Silva Ito, si Bisping, nagkaroon siya ng injury dati na poke yung mata niya. So, kala naman ng mga tao, okay lang, napoke yung mata niya tapos gumaling. Yung pala nabulag siya. Yun. Na kailangan tanggalin yung kailangan, pupil. natatanggal niya yung mata niya.
'Di ba? So prosthetic na yun. O prosthetic na mata, and he won the UFC title, the middleweight championship With one eye. How badass are you gonna... Mismo. 'Di ba? Kaya respect dyan. Pero si Bisping kasi parang that was at the later part of his career na rin. Tama. Eh. 'Di ba? Who would have thought, Oo. 'di ba? Who would have thought? Parang people have already counted him out as somebody na perennial gatekeeper ng division, Tas 'di ba? biglang champion siya. Tangin na look. Grabe. Look Rockhold. Palaki-laki na yung look. Tas Oo. at his prime. Oo, tsaka yung kakatalo niya lang ni Luke Rockhold kay kay Chris Weidman, Oo, 'di ba? isipin mo yun, di ba? Grabe. UFC champion. Pero ang ganda ng over right hand ni ni Bisping. Di ba, yan yung same division din nila. Yung middleweight yan, di ba? Si Luke Rockhold. So ngayon si Adesanya, siya yung middleweight champion before, tas si Strickland na ngayon. Oo. And si Strickland parang minus 800 ata siya nung Well, nobody Dapat thought. pabos na tayo. Kaya nga nobody thought of giving him a chance except for Pereira kasi ito ang magandang ugali ni Strickland. Oo. 'Di ba natalo siya ni Pereira, knockout siya. Ang ginawa niya, kumbaga as ASAP pumunta siya sa Brazil, nakipag-train siya kay Pereira. Oh. 'Di ba? So si Pereira, basa niya rin si Easy kasi kontrapelo ni Easy si Pereira eh. Natalo niya eh. O kahit natalo rin siya back, natatalo niya, nakalamang pa rin siya sa scorecard. Dalawang beses niya natalo si Easy. Ha? Oo. Etong si kumbaga, ang punto is yung humility to go there and ask the person who beat the shit out of you And para tulungan ka, And diba? sasabihin sa'yo nung person who beat the shit out of you na, alam mo kung saan ka nagkulang dito kaya nga kita natalo eh. Oh, diba? Oo nga. Alam mo, ang fucked up nun, diba? Sino kaya gagawa nun, bro, no? Parang sa mga artist, may masabihan ka lang na na parang, ay, parang weird yung paa mo. Yan ba yung... Galit na sa'yo habang buhay yun. Yan ba yung the enemy of my enemy is my friend? Hindi naman. Doon sa circumstance lang na yun. Kasi hindi na niya enemy si Pereira eh. Pero enemy ni Pereira noon si Adesanya. Ewan ko Well, kasi nung time na yun, nung tinalo ni Strickland nung tinalo ni Pereira si Strickland, wala pa sa scenario yung maglalaban si Pereira. yung maglalaban si Easy tsaka si Strickland. The idea Sobrang layo nila. the idea of Strickland getting a title shot is quite low. Ba't ba yun nakuha? Sino natalo niya? Natalo ni Strickland si Cannonier. Yung si black guy. Cannonier, Yung gusto ni Che. So Magaling din yun magaling talaga yun. Kasi nga lang si Easy nga kasi sobrang galing. 'Di ba? They look average dahil sa kanya. Kahit lahat 'yon tinalo na ni Easy eh. Si Strickland na lang hindi. Diba, natalo niya na si Pereira, natalo niya na si Cannonier, natalo niya na si Whittaker 2 beses. Si Paulo Costa, yun. Kaya ina-assume mo, si Khamzat at saka si na lang ang hindi niya, saka si Strickland hindi niya kalaban. Kaya minsan kung pumupusta ka, ina-assume mo, natalo ni Pereira si Strickland, natalo ni Easy si Pereira. So, ibig sabihin, si Easy, kaya niyang talunin si Strickland. Oo. Parang ina-assume mong ganun no? Ang tawag dyan ay MMA math. Yan ba diba? Hindi umuubra. Hindi diba? pa umubra. Pero ang tawag sa gym, yung isang coach ng sabi, kontrapelo daw. Kontrapelo. Totoo ba yung kontrapelo na yan? Well, may ganun. Parang some people just have your number. Bakit si Misha Diba? Tate hindi matalo si Ronda Rousey? Bakit si Holly Holm natalo niya? Ibang level naman kasi si Holm, 'di ba? Pero teka, tapusin lang natin tong si Easy tsaka si Strickland. Kasi like I said, very inspirational tong ginawa ni Strickland to come back from being basically a nobody. Wala nga siyang tattoo At saka kala mo paungas-ungas siya, napaka-disiplinadong tao niyan. Strickland is Strict. that is the testament kung ano ang pwedeng gawin sa'yo ng martial arts. Kasi isa yun sa mga inaano ko na sinasabi ko talaga na at least learn one martial art
kahit hindi ka maging martial artist for life, may makukuha at makukuha ka eh. Si Kobe Mangalong, shoutout, nag-jiu-jitsu yan. Jiu-jitsu! Nakita mo ba yung mga sprawl niya? Napakagaling. Hindi ko. Parang hindi ko yata kaya makipaglaban sa kanya ng sa mat. Naku, mahirap yun. Mahirap yung ano. Nakikipag siya, grappling. Friend pala siya ni Nico David. Ikaw na lang hindi niya friend. Si Nico David na #free Nico David. #free Nico David. Hinihintay ka ni Lizelle Ongsin. Alam mo, dito, next week, Nico, pupunta sa baluarte ko yan si Lizelle galing Switzerland. Baka pwede ka naman lumapag dito. Surprise natin Si siya. Nico naman puro pataba ang ginagawa doon. Pero sana naman Nico, pagbigyan mo na kami. Tama, Nico. Masaya dito, papainumin kita ng alak. Dito tayo magse-celebrate, Nico David. Tama. pagka- Single ba si Nico David ngayon? May bahay? Alam ko'y single. Ano nangyari sa may bahay? May bahay ba siya dati? Sinasabi naman niya na meron siyang karelasyon dati, meron siyang anak. Yun nga hindi Parehas nagkaayos. tayong single dad na papanood mo ba yung mga stand-up comedy special ko dyan sa YouTube ko? Panoorin mo, baka matawa ka. Pag hindi, tangin na mukha ng pangit. Pag hindi ka tawa, di ka naman i-thumbs down mo, tapos mag-violent react ka, kagaya ng ginagawa ng mga libayanatics na mga ulo, libayanatics, ulul ka! Ulo ng mga libayanatics. Meron nga akong bro, na-reply na comment dun sa latest video natin. Parang kaya hindi sumisikat tong YouTube channel na to kasi sabi ko, ulul ka, may YouTube ka ba? At least kami monetize. Sabi ko gano'n. Hindi ako nakapagpigil Sabi ko, saka ka na gumanyan kung may YouTube channel ka na monetize, bitch. Buisit siya. Ewan ko lang, nabasa mo yun Lakas maka-comment Well, ganun man kasi talaga. Wala naman ibubuga. Actually, yun nga yung sinasabi ko sa mga nagko-komento sa mga YouTuber. Kahit yung mga hindi ganun kasikat, yun lang makaisip ka na makapag-gather ka ng lakas ng loob humarap sa camera. Oo, at i-upload. mahirap yan. Kumbaga, it takes a lot to a lot of people. Oo. Meron mga taong mga makapal ng muka. Pero kahit ako, siguro kung nung first year high school ako, mahihain pa ako nun Hindi pa ako ganun Kumbaga, kung bigyan mo ako ng camera, hindi ako bakit ko gagawin yan? Hindi kami ganito sa totoong buhay Sa totoo, may nanood ka ng podcast na nakakasama ko sa gym. Sabi sa akin, Coach, ibang-iba ka, Ba't sa podcast napaka-animated mo dito sa gym? Ano ka? Kasi sa podcast yun Diba? In character ako sa podcast. Sa real life, kung ganito ako, di masasapak ako. Pero minsan nalabas ko tong gantong character sa gym Well, actually, ito yung mga characters na tayo pa rin to Oo. Tayo pa rin to, pero ine-exaggerate lang natin Tama. yung mga thoughts Hindi natin. tayo gumagawa ng mga fake character kagaya ni mga bugoy na koy-koy na siraulong pinapangalandakan ng tatlo yung asawa niyang binabahay. Hayop ka. Dapat. Ay, hindi. Masyaktan ka sa budbunan mong hayop ka. Si Budbunan talaga. Pero kilala mo yun, di ba? Si Bugoy. Oo, si Bugoy na Bugoy. Pinagmamalaki niya. May podcast siya. Alam ko mas malaki yung viewers mo sa podcast. Pero someday, magkakaroon din kayo mga bitches dito at kahit may bahay kami ni Jay at wala silang pakialam. Pero, yun nga yung kasi dito, di ba sinabi mo yun last episode parang, kayo kasi wag kayong masyadong seryoso. Oo. Well, sabagay, yung iba, kung gusto magseryoso, pahala kayo, di ba? Kaya nga Oo. Pero, I mean, di ba, Jay, parang YouTube is YouTube. Oo. Di ba? Itong Pick your poison. Itong si Butihin nga, parang piniloso pa yun ang kay Butihin Kunyari, hindi niya naiintindihan Gagaguhin niya yung sagot. Pero alam niya naman kung anong ibig ko sabihin. Ang hirap siguro Diba? makasama sa bahay nun. Oo, sasabihin niya parang, paano kung YouTube, kung nasa YouTube ka, YouTuber ka. Kung Facebook ka, Facebooker ka. Oo. Diba? Yun, diba? Oo. Tama. Tapos, Tama. gaganon Tama pa yung ka, mukha niya. Butihin, diba? Ganda mukha niya, Kung nasa TikToker, kung TikTok ka, di TikToker ka. Nasa diba? Malabon ka. Parang
Malabo yan. Di ba? It's, kumbaga, he'll just make it sound na parang ginagago ka niya. Pero sa totoo lang, nag-a-agree ka eh. Oo. Di ba? Pero since mga tanga yung mga ano niya, yung mga kampo niya, kampo niya, kunwari, may nagpanggap na quack doctor dito sa barangay Malabon tapos naggagamot ng tite. Di ba? Lahat kayo pupunta doon kasi... Anyway, Adesanya. Pabayaan na si Butin, magkakaroon na sila ng debate Adesanya, I hope you come back strong. And Strickland, congratulations. Kumbaga, walang we're not gonna take anything away from Sean Strickland. It was a masterful performance. Pero si Adesanya kasi, yung legacy niya is so set in stone na parang people couldn't help think na parang something went wrong with him, 'di ba? Na parang pero sa tingin ko and sinabi din nung ibang mga analyst, Strickland really just didn't give him a chance to get going. So yung mga fundamentals kasi ginamit ni ni Strickland, yung mga simpleng jab, 'di ba? Tapos yung front kick, 'di ba? Tapos yung tinatimingan niya yung mga sipa ni Adesanya. Easy, nahuhuli niya. Nasasalo niya, 'di ba? So yung mga ganun lang. He did his homework nga, sabi. So tapos yung stance ni Strickland naka-straight lang 'di ba? Yan. 'Di ba pa ano lang siya. Hindi nga umaabot yung mga sipa minsan sa mga suntok para na predict niya na gagamitin niya Yung tawag dito, ito yung knockdown niya, boom, sapul na sapul siya. Kala ko nga. Actually okay din na hindi na knockout siya. Maganda sana kung na knockout, pero kung na knockout niya kasi yun, pwedeng sabihin, chamba, 'di ba? Pero dahil hindi siya na knockout, nakalaban pa siya. Pero knowing Easy, ang gusto ko sa kanya yung sa fight IQ niya, very positive siya. Kahit na ito, may loss siya dyan kay Strickland. Same din kung paano siya natalo ni Pereira, magka-comeback strong yan. Oo naman. Mapapag-aralan niya yan. At saka heart of a champion talaga tong si ilang taon pa mamamayagpag si Easy. Pero it's an interesting time with the UFC right now kasi ang daming mga champions na nawawala. Na napapalitan. Si Ngannou. Si Shevchenko, 'di ba? Parang you wouldn't think na may makakatalo sa kanya eh. Tapos tinalo siya ni Alexa Grasso. Ang kagandaang likas. Pero bro, panonood mo ba yung fight ni Ngannou versus si Fury? Tyson Fury? Papanoorin ko yun pero hindi ko babayaran yun. Bakit naman? UFC fighter, champion yun si Ngannou parang actually hindi ako masyadong believe hindi naman ako naging ganun kalaking fan ni Ngannou. I like his story. Pero kung sasabihin mo na parang I'm kumbaga enthralled talaga dun sa niya. Hindi naman ganun. Pero syempre I respect. Eto, kita mo si Alexa Grasso. Mukhang mukhang teacher na Mukha ni Ariana Grande. di ba? Na medyo nasapak ng konti. Pero ang cute niya. Hawig siya ni Ariana Grande, Di ba? Ang cute ni Alexa Grasso kaya. Shevchenko. Rematch yan. Rematch. Natalo niya si Shevchenko. And Shevchenko is basically, Gusto ko makita yung flag ni Grasso. Mexico. Akala ko Italiano. Mexico siya. Mexico. Unika iya. Pero cute na mukha. Pero diba? ako Shevchenko pa rin dyan. Go Shevchenko. Tingin mo para siyang tingin mo nakachamba lang siya. Feeling mo nakachamba. Parang si Juliana. Oo. Parang si sino ba yung dati favorite si Joanna Check? Yun, check. Tapos Rose na Mayunas. Feeling mo nakachamba lang si Rose na Mayunas doon? Hindi. Iba si Rose. Tag Rose yun. Iba ang aking unang pag-ibig. Pina-follow ko sa Instagram yan. Kaso, natalo di ba talo si Tag Rose? Natalo siya. May laban siya nung dun sa laban ni recently. Hindi ba yun? Basta, may laban siya recently. Natalo siya kasi nag-umangat siya ng division. Mas malaki. Wala, hindi naman siya naggulpe pero natalo siya.
Sayang. Anyway, 46 minutes. So, fight fans, tuloy natin sa comment section ito. So tama. Tapos yung year-end pay-per-view, malamang kailangan natin mag-fight companion nun sa sausawan. Pag may laban, baka pwede ako mag-live sa kahit solo na sa bahay. Okay, dito tayo. Harap natin yung TV, tapos nakaharap sa atin yung camera, dyan tayo sa couch. Oo nga di ba? Tapos mag-beer. Sama natin sina Attorney Sid at saka si Myron dito. Yun ay kung hindi na bumalik sa akin ang aking may bahay. Yung Sunday for the boys will always be Sunday for the boys. Ikaw may bahay ni Chris Bacula magbalik ka na, tama na yan. Tama paglalayas mo. Hindi, parang siguro kailangan mong nagmala Edward siya. Edward Cullen. Nanood ka ba ng Twilight? Ano bang ginawa ni Edward Cullen? Si Hindi ko na Edward maalala. Cullen kasi for a time kailangan niyang lumayo. Mapag-isa. Vampira siya pero kailangan niyang lumayo. Tapos sabi ni Bella, bakit? Sabi niya, kailangan ko lang lumayo. Tapos doon umentar si Jacob, yung werewolf na ulul. So, yung paghiwalay ni Edward ng matagal, tapos nung bumalik siya, lalong mas naging stronger yung love ni Bella kay Edward. Well, sana ganyan nga ang mangyari. At sana. Sofia, magdala ka ng pasalubong para sa akin. Wala ka dyan sa kung saang mga bundok na pinagtataguan mo. Na-burn out din siya. Baka na-burn out lang kasi 1 year straight. Pero sa totoo lang, ako ay natutuwa mula nung sa pagkakakilala ko sa iyo, Chris Bacula. Mula nang naging kapartner mo itong si Sophia, nag-iba ka at yun nga. At umayos ang iyong buhay. Nagbago ang perception ko ng love. And tandaan mo, Jay, kasama natin siya nung itinayo natin itong Sausawan Podcast. The very first episode. First episode, nandun si Sophia. Naalala ko si Moira pa yung topic natin. Hiwalayan din yun. Kaya nga, bumalik ka sa akin. Bumalik ka sa akin. Anyway. Pero seryoso yun. Pero ako talaga, hoping ako, Lolo Ben Sophia, ang so Ben. So ito lang Benso. So ito lang yun Guys, ayoko maging all about me itong topic ng kalungkutan na to. Alam ko lahat ng may asawa dyan, may girlfriend dyan, may boyfriend dyan, may pinagdadaanan. Minsan, naman. Sa gym namin, bro, may nakausap akong colleague ko. Hindi siya nag-uusap ng asawa niya. Misis niya yun na may mga anak sila, isang bahay. Hindi siya nag-uusap. For almost 3 months na. Sipin mo yun. Oo nga. Actually, nangyayari dyan. It's actually quite common. Minsan, dati, napagdadaanan din namin yan. Hindi naman umaabot ng 3 months. Pero may mga oras na, Kaya yung mga batang, mga hayop dyan na sinasabi dapat ang relationship is all butterflies and kilig moments. Hindi totoo yan. Hindi totoo yun. Kasi, pag ganun ang ginawa mo, expectation yan eh. Parang iahambing mo yung buhay mo sa isang sa fictional na scenario, Sa diba? movie. And doon ka ba, actually yun ang tunay na experience eh. Kasi hindi naman, kahit naman, let's say araw-araw nasa beach ka, magiging boring din yun eh. Baka mga Lodrick, uwi ka na. Baka 3 araw lang, wala ka ng parang nakakatamad na rin dito Iyan, alam mo yan kay Lodrick Ibarra kasi nasa LU siya ngayon eh. Araw-araw nag-soul searching sa La Union yun eh. Siguro pagdating siguro kung let's say nagso-soul searching ka talaga. Sinet mo yung utak mo. Ilan ang mangyayari diyan eh. Either kung hindi ka talaga para dun sa lugar na yun, siguro 1 linggo pa lang gusto mo nang umalis, gusto mo nang bumalik. Or either may in love ka na parang tingin mo dito na lilipat na lang ako dito. Parang mas bagay ako dito. Parang si Andy Eigenman. Sina Andy Eigenman, sina Nadine Lustre, di ba? So, or parang magiging siguro kasama rin yung bawa magiging taong dagat ka, magiging mangingisda ka talaga. Mermaid. Diba?
Si Ariel ka, gano'n. Hindi kasi pwedeng, pero kung let's say ang idea mo is everyday pupunta ka sa beach para mag-unwind, mag-relax and kumbaga leisure yung ang intention mo ay to be leisurely activity ang pagpunta doon. Hindi rin eh. So kasi let's say sasabihin mo sinasabi ni Jordan Peterson to parang ang goal mo ay maging happy. At ano yung goal mo? Kumbaga, ano yung happiness para sa'yo? It's I'm just gonna go to the Bahamas every day na ganyan. Oo. 'Di ba? O kaya magboborakay ako until when, 'di ba? Kumbaga parang after a while, parang it will just be parang ganito na rin lang, 'di ba? O, parang sala ko na. Oo, 'di ba? Kasi lagi kang nandun eh. Kaya nga. 'Di ba? Unless magiging parte ka din talaga nung lugar na yon, magiging taga doon ka, magiging local ka, 'di ba? Kaya nga, saka isa yun sa aspetong hindi ko nakita sa isang relasyon noon nung bata pa ako. Yung yung para din siyang work, yung routine, yung others may say na routine, boring naman nun, tangina. Pero ganun yung dynamic namin ni Ganun Sofia. talaga, Gubigisi ako ng napakaaga, pinagluto ko siya, pagdating ko dito sa bahay, siya naman yung nagluto, namamalengke, tas ako, alam mo yun, parang may obligasyon ka. Oo. Obligasyon na hindi ka napipilitan, obligasyon na kailangan mong gawin. Parang night, may duty ka eh. At kaya nga hindi ako tinatamad pumasok araw-araw kasi nga because of her. Kasi gusto ko siya mabuhay. Kaya ikaw, Sophia, Ika'y bumalik na. makinig ka, Sophia. Itong bahay ni Chris Bacula ay talagang nangungulila na wala ka. Hindi ako nagpapatawa. Itong Kahit nakikita itong mo, boses ko. Oo. Ito nakikita mo, Je. Ito siya eh. Yung presensya niya to eh. Yung linis ng bahay. Basta yung itong bahay na to, makikita mo, Sofia. Siya yun. Kasi nakita mo naman yung bahay, di ba, yung bahay dati? ni Chris Bacula dito dati, ang bahay. Ang Diba? taong pa. Tapos Diba? yung pagkain niya sa akin, pinapakain niya ako ng mga malalamig. Hindi naman nilang pinapainit. Di ba, pero nung time na ito, minsan salmon. Oo. Sinigang na salmon, pinapakain ko kay Gerald. Pero okay lang, dahil cowboy naman ako. Oo. Wala sa akin yun. Pero ang punto ko lang, pag nandito ako, mas maaliwalas ng eksperyensya. Kaya nga. Dahil sa iyo. Tama. At sana, bumalik ka kasi miss ka na ng Sausawan Podcast. Miss ka na namin ni Jet. Miss na kita. And with that, paalam. Wag naman sana. Hindi. Magbabalik si Sofia. Magbabalik na sa Sausawan Podcast. Pero basta. We Alam niyo, gets niyo na yan. Tama, we are here to stay, me and Jet. Mahal ka namin, Sofia, pero mas mahal ka ni Chris. Yes. Okay. Outro.